Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, sumating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Muli po, ito po ang programang Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po muli ang lingkod na si Buddy Ariel Guibarra na buwabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa ating mga pagbati. Nabati po natin ang ating mga kapatid sa kaibigan at pagbagin sa panguna ng ating Pastor Jeff Haspi at sa kanyang may bahay. At gayon din, binabati rin natin sila Pastor Reynald Tison at sa kanyang may bahay at sa lahat ng ating mga kapatiran, ang Family Bayon, Family Juan, at Family Durumal, at sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa programang Apostolic Back to the Bible. At sa ating mga kaibigan dyan na mga UPC, MCGI, at sa mga Iglesia ni Cristo na ating mga viewers, ay patuloy po kayong sumubaybay sa ating programang Apostolic Back to the Bible. At salamat kami sa Panginoon at dumaan po ang aming unang anibersaryo sa Apostolic members of in the name of the Lord Jesus Christ Church. Kagaya na po ay kami po ay nag-celebrate ng unang aming church anniversary. At ngayon po mga kaibigan ay tayo po ay bumabati po sa lahat ng ating mga kaibigan kay na Pastor Walter Gastardo at sa ating mga kaibigan diyan at ang kanyang mga miyembro na umating kaganina. At napakaganda po ng ating gawain at matagumpay po ang ating gawain na isinagawa kaganina mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo at binabati ko rin ang aking mga kapatid dyan sa Bulacan, Sister Arlene Guibarra, at sa aking bayaw na si Brother Art, at gayon din kay Brother Aaron Guibarra, kay Sister Ariela Guibarra dyan sa Dubai, at gayon din kay Brother Norbin Saren. So pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoong Kristo. At patuloy po tayo sumubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So mga kaibigan, sa ating mga kapatid ay pag-aaralan po natin. Ngayon po ay tayo lang po mag-isa. Pag-aaralan po natin ang tungkol po sa araw ng Sabat. Bakit po ba ang mga iba ay until now ay nangingilin sila ng araw ng Sabat? At kung tatanungin po namin kayo, tatanungin niyo po kami, ay kami ba ay nangingilin ng araw ng Sabat, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So, saan po Amen. Saan po ba nag-umpisa, mga kaibigan, ang araw ng Sabat? Bakit ito ay until now ay ipinangingilin ng mga iba? Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, at ang bersikulo po ay 1, ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw, at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang pinangilinan ng Diyos sa madlang gawa na kanyang nilika at ginawa. So makikita po natin mga kaibigan na ang unang nangilin ng araw ng Sabat ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Pero dito mga kaibigan, wala po yung terminong Sabat, at ito ay tinatawag ng iba na ito raw ay Sabbath day. Pero ito po ay nakalagay rito ay ikapitong araw. No? Kung sa English po ay 7th day. So, ng ikapitong araw mga kaibigan, 6 na araw po ay ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Lahat ng bagay po ay kanyang ginawa. At pagdating po ng ikapitong araw, siya po ay nagpahinga. Ang Diyos po mga kaibigan, hindi po siya napagod dahil ba sa sinabi na ang Diyos ay nagpahinga, ang Diyos po ba ay napagod? Tignan po natin kung ang Diyos po ba ay napapagod mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Dito po sa Isaias 40 at ang bersikulo po ay 28, ito ang pahayag ng banal na kasulatan. Hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon,
ang may lalang na mga wakas ng lupa, hindi nalalanta o napapagod man, walang makakatarok ng kanyang unawa. So mga kaibigan, pinapahayag ni Isaias na ang Diyos po ay hindi nalalanta at hindi po siya napapagod. Kasi ang sabi rito ay ng ikapitong araw siya po ay nagpahinga. Sa mga ibang translation po, dahil kaya ang Diyos po ay nagpahinga, sapagkat sa ibang translation ay ang ibig sabihin ay tumigil, huminto mga kaibigan at mga kapatid. So, nag-umpisa mga kaibigan, ito raw ang pinagmulan ng araw ng Sabat. Mapapansin po natin sa 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahingaan ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So, makikita natin mga kaibigan, ito po si Adan at Eva mga kaibigan ay ginawa po ng Diyos ng ika-6 na araw. At nang pagdating po na ikapitong araw mga kaibigan, yung ikapitong araw po ay binasbasan. Kaya nga ang pahayag ng iba, si Eva at si Adan daw ang unang nangilin ng Sabat. Paano mangingilin si Adan at Eva ng Sabat? Samantalang isang araw lang po ang pagitan ng nilalang si Eva at si Adan at nang ito'y binasbasan ng Diyos ng araw ng Sabat. Dahil pag sinabi pong araw ng Sabat mga kaibigan, ito po ay ika-6 na araw. So nangilalang ng Diyos si Eva ay ika-6 na araw. At yung ikapitong araw mga kaibigan, yun po ay ang araw ng Sabat. So lumalabas mga kaibigan, isang araw pa lang ang pagitan. Paano mangingilin si Adan at Eva ng Sabat? Dahil ang araw ng Sabat mga kaibigan, sabi po rito sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, at ang bersikulo po ay 6. Ito po ay patungkol po sa Sabat, sa 10 utos. Tignan po natin, sabi po rito sa 20, at ang bersikulo po ay 8. Sabi rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka sa iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong alipin na lalaki o babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat na nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So mapapansin po natin mga kaibigan, sabi doon, 6 na araw, sabi niya po mga kaibigan, doon sa mga Israelita, nagkaroon po ng Sabat ng kautusan ng 10 utos, na pagkatapos po nila lumabas sa pagkaalipin sa Ehipto mga kaibigan, at binigyan po sila ng 10 utos. At kasama po sa 10 utos na alalahanin po nila ang araw ng Sabat. 6 na araw ay gagawa po sila ng kanilang mga gawa. Ngunit pagdating na ikapitong araw, ito po ay araw ng Sabat. Sila po ay magpapahinga. Wala po silang gagawin mga kaibigan, kundi sila po ay magpapahinga. Bakit po sila magpapahinga? At bakit po sila nagkaroon ng Sabat? Bakit ba nagkaroon ng Sabat ang bayan ng Israel, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid? Ano po ba ang dahilan? Bakit ang Israel ay nagkaroon ng Sabat? Pakinggan niyo po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5, at ang bersikulo, mga kaibigan, ay 14. Umpisan po natin sa 12, sabi rito, inyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae,
ni ang iyong alipin na lalaki o babae, ni ang iyong baka, pati po mga hayop, mga kaibigan, ay magpapahinga rin, ni ang inyong asno, ni anumang sa inyong hayop, ni ang inyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang inyong alipin na lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo, at inyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang malakas, makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ito pala mga kaibigan, kaya pala nagkaroon ng araw ng Sabat ang mga Israel. Sila po ay naalipin doon sa Ehipto. Wala po silang ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho, mga kaibigan. Kaya ang Diyos ay nagtakda po ng isang araw ng kanilang pagpapahinga. Kung paano po ang Diyos nang siya po ay gumawa ng langit ng lupa na ika-anim na araw, gayon din po mga kaibigan, ito po ay inalintulad niya rin po sa mga tao na ang tao ay gagawa ng ika-anim na araw, at pagdating po na ika-pitong araw, magpapahinga po ang tao. Pero ang nangyayari po mga kaibigan, kahit po yung araw ng Sabat, sa atin po ay araw ng Linggo, ang tao po mga kaibigan, hindi po sila nagpapahinga, nagkatrabaho rin po sila mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So mapapansin po natin na ang Sabat po ay napakahalaga. Ito po sa Israel ay napakahalaga po ng araw ng Sabat. Dahil pagka-araw ng Sabat, pag hindi ka po nangilim sa panahon po ng Israel, papatayin po yung ang sino mang gumawa sa araw ng Sabat. Pakinggan nyo po sa aklat ng Bilang, ito po ang pahayag ng isinulat po ito ni Moises tungkol po sa batas sa Sabat. Pagka ang sila ay lumabag sa Sabat, ano po ba ang ginagawa sa kanila mga kaibigan at sa ating mga kapatid? Tignan po natin sa aklat ng Bilang 15, ano po ang sabi sa 32? Pakinggan po natin. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Pakinggan po natin. Meron po silang nakita na isang lalaki na namumulot sa araw ng Sabat. Ano po ang nangyari? Pagpapatuloy po natin. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan, at kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin, babatuin siya ng buong kapisanan sa lahat ng kampamento. Ito pala mga kaibigan, yung isang lalaki na hindi po nangilin ng Sabat, nakita po siya ng mga Israelita doon sa ilang, namumulot siya ng kahoy ng araw ng Sabat. Nang siya po ay nakita, siya po ay dinala kay Moises at kay Aaron. Siya po ay pasamantalang inulong mga kaibigan. At ang pasya po ng ating Panginoon Diyos na itong taong ito na hindi nangilin ng araw ng Sabat, siya po ay dinala sa kapulungan, sa kapisanan, at siya po ay pinagbabato hanggang sa mamatay. Nagtataka tayo mga kaibigan, bakit yung mga Sabatistang nangingilin ng Sabat? Pagka yung kanilang kapatiran ay hindi nangingilin ng Sabat, wala pa sa kanilang pinapatay hanggang ngayon. Wala pang binabato. Kasi sa araw kasi ng Sabat, mga kaibigan, yung iba nagluluto, yung iba mga kaibigan naglilinis, bakit wala pa tayo nababalitaan na mga tao, mga kaibigan, na hindi sila nangingilin ng Sabat, hindi naman sila binabato. So wala pang binabato. Kung talagang tinutupad ninyo ang araw ng Sabat, bakit hanggang ngayon wala pa kayong binabato na mga lumabag sa araw ng Sabat? So kung mahalaga talaga ang Sabat, mga kaibigan, ito po ay ibinigay sa mga Israel. Sa Israel po ito ibinigay, hindi po ito binigay sa mga Hintil. Pakinggan nyo mga kaibigan. Kaya nga mapalad ang isang Hudyo pag siya po ay nangingilin po ng Sabat. Tingnan nyo po sa 56 at ang versikulo 2 ng Isaiah. Tingnan po natin. Mapalad ang taong gumagawa nito
at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingilin ng sabat upang wag lapastanganin, at nag-iingat sa kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. So merong araw ng sabat. Yung mga Hudyo, kasi si Isaias mga kaibigan, Hudyo ito ina-address ito sa mga Hudyo. Ito po'y panahon ng mga Hudyo mga kaibigan, nakasentro po ang Diyos sa Israel. Sapagkat ng una, wala pong Diyos sa sanlibutan liban sa Israel. So, ang kausap po rito mga kaibigan ay ang bayan ng Diyos. Kung sila po ay nangingili ng sabat, sabi rito, mapalat ang tao na gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito na nangingilin ng sabat. So, ang kausap dito mga kaibigan, mga Israelita, hindi po kasama rito ang mga hintil. No? Kaya, napakahalaga mga kaibigan, kanino ba binigay yung sabat? Yung sabat mga kaibigan, ito po ay palatuntunan magpakailanman sa mga Israel. Tingnan nyo mga kaibigan, kung nasa Biblia ba ang aking pinapahayag tungkol po sa sabat. 31:12 ng Exodo, tingnan po natin. Kanino ba binigay ang sabat? Sa Israel ba o sa mga hindi? Tingnan nyo po. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, salitain mo rin sa mga anak ni Israel, hindi po kasama rito mga hintil, na inyong sabihin, katotohanan ipangingilin ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo, sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon, na nagpapabanal sa inyo. Inyong ipangilin ang sabat nga, sapagkat yaoy pangingilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin ang sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon, at ihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Ito pala mga kaibigan, yung sabat na ito po ay palatuntunan magpakailanman sa Israel, sa 16. Kaya ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng sabat, natuto pa rin ang sabat sa buong panahon at sa kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Yung sabat pala mga kaibigan, ito po ay tipan ng Diyos at ng Israel. Hindi po kasama mga Pilipino dyan mga kaibigan. Kaya yung sabat na ito ay hanggang merong lahing mga Israel, magpapatuloy po ang kanilang pangingilin ng araw ng sabat. Ngayon po mga kaibigan at mga kapatid, dalawang klase raw ang uri ng sabat. Meron pong tawag na sabat na ceremonial sabat, at meron din daw tinatawag na moral sabat. Yung moral sabat, ito po yung sabat na nakasulat sa 10 utos mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So ang nawalang sabat daw ay ang ceremonial sabat. Ito yung mga piyesta, mga kaibigan. Ito po ang inalis. Ngunit yung sabat sa 10 utos ay hindi po ito natanggal, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ay nanatili sapagkat ito po ay tinatawag nilang moral law. Ngayon po mga kaibigan, hindi nga natanggal yung sabat na sa 10 utos. Kasama ba rito mga kaibigan na ang mga hintil sa 10 utos sa pangingilin ng araw ng sabat? Yan po ang isang katanungan mga kaibigan. Dahil ang pahayag nila, bakit si Kristo ay nangilin ng sabat? Di ba si Kristo ay ating isang halimbawa? Bakit si Kristo ng araw ng sabat, siya ay pumapasok doon sa mga sinagoga upang siya ay magbasa ng mga kasulatan? Tignan niyo po sa aklat ng Lucas sa 4. At ang bersikulo po mga kaibigan ay 17. Ano ang pahayag sa 4:16? Sabi rito, at siya'y napasa Nazaret. Ito po ay ang tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, na kanyang nilakhan ayon sa kanyang kaugalian. Siya'y pumapasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias, at ibinuklat niya ang aklat at nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Mapapansin po natin mga kaibigan, si Jesus na taga Nazaret, ugali nga na po na siya po ay pumunta sa araw ng Sabat doon sa mga sinagoga.
siya po ay nagbabasa ng mga aklat ng mga propeta, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So, karaniwang mga kaibigan, yung mga nangingilin ng Sabat doon sa mga sinagoga, ito po ay ang mga Hudyo. Dahil si Kristo po, mga kaibigan, siya po ay Hudyo, naturalmente na siya po ay mangingilin ng araw ng Sabat. Kasi kung si Kristo po ay hindi siya mangingilin ng Sabat, mas masama pa siya sa mga pangkaraniwang Hudyo. Dahil yung mga pangkaraniwang Hudyo nga, nangingilin nga ng Sabat, siya pa kaya na nagbibigay halimbawa upang hindi tumupad ng araw ng Sabat. So, ng araw ng Sabat, si Kristo po siya po ay pumapasok sa mga sinagoga upang siya po ay bumasa. Gayon din si Pablo, tuwing araw ng Sabat, siya po ay nangangaral doon sa mga sinagoga. Pakinggan niyo po sa 17:1 ng Gawa. Tingnan po natin. Pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nagsirating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila. At sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila ng mga kasulatan na binubuksan at pinatunayan na kinakailangan si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. At itong si Jesus, anya na aking ipinapangaral sa inyo, ay ang Kristo. Maliwanag, mga kaibigan, ang layunin pala ni Pablo, kaya po siya pumupunta doon sa sinagoga. Yung sinagoga, mga kaibigan, ito po yung mga pagpupulong ng mga Hudyo. Tuwing araw ng Sabat, ang mga Hudyo, sila po ay nagbabasa ng mga kasulatan ni Propeta Isaias, Propeta Moises, at mga iba pang kasulatan, mga kaibigan. Pumapasok po rito si Pablo, ang layunin niya po ay ipangaral na itong si Jesus, siya ang Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat marami pong Hudyo ang hindi naniniwala na si Jesus, siya ang Kristo. Yan po ang nagiging problema, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya ang layunin ni Pablo doon sa araw ng Sabat sa sinagoga upang ipangaral sa kanila si Jesus na siyang Kristo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. At inulit niya rin po ang kanyang pangangaral tungkol na si Jesus ay siyang Kristo. Tingnan po natin dito po sa Gawa sa 18 at ang bersikulo po ay 5. Ano ang pangangaral ni Pablo tungkol kay Jesus? Tatapwat ng si Silas at si Timoteo ay magsilusong mula sa Macedonia. Si Pablo ay napilitan sa pamagitan ng salita na sinasaksihan ng mga Hudyo na si Jesus ang siyang Kristo. So, ay pinapangaral po, mga kaibigan, ni Apostol Pablo doon sa mga sinagoga, doon sa mga kapulungan ng mga Hudyo, na si Kristo po, si Jesus ay siyang Kristo. Yun po ang layunin niya, kaya po siya pumapasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, sapagkat doon po pag araw ng Sabat, yun po ay kapulungan ng Hudyo. Ngayon po, sabi po nila, mga kaibigan, pagka kayo raw ay sumamba ng araw ng linggo, ay merong karaw tatak na 666. Mga antichrist daw ang mga sumasamba ng araw ng linggo. Yan ba, mga kaibigan, ay makatwiran sa banal na kasulatan? Tignan nga natin kung si Apostol Pablo, sila ba ay hindi, mga kaibigan, sila ba ay hindi nagkaroon ng gawain ng araw ng linggo? Tignan nyo nga, mga kaibigan, ito, iniiwasan ito ng mga Sabatista, basahin Painggan nyo. Sa aklat ng Gawa, sa 20, at ang bersikulo po ay 7. Tignan nyo po, mga kaibigan. At ng unang araw ng Sanlinggo, and upon the first day of the week, yung unang araw ng isang linggo, mga kaibigan, ito po ay Sunday, mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan po natin. Nang kami ay nangagkakapisan upang pagpudol-pudulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Ito po, mga kaibigan, the first day of the week. Yung unang araw ng isang linggo, ito po ay Sunday, mga kaibigan, sa panahon po nila Pablo. Si Pablo, mga kaibigan, siya po ay nangaral. Sa haba ng kanyang pangangaral, nakatulog nga yung isang tagapakinig niya,
yung isang binata nalaglag doon sa bintana, mga kaibigan. Sa haba ng kanyang pangangaral, sila po ay nagpuputol-putol. At si Pablo po ay nangangaral ng araw ng linggo. Ngayon po mga kaibigan, si Pablo ba ay mayroon tatak na 666? Dahil sila ay nagkaroon ng gawain ng araw ng linggo. Masama ba ang magkaroon ng gawain ng araw ng linggo? Si Kristo nga nabuhay nga, linggo nga Pakinggan nyo sa Mateo 28 at ang versikulo 1. Ibig sabihin ba mga kaibigan, ang linggo yun ba ay para sa diablo at hindi para sa Diyos? Hindi po mga kaibigan. Hindi po totoo na pagka kayo po ay sumamba ng araw ng linggo, kayo ay may tatak na 666. Tingnan nyo sa 28.1 ng Mateo. Nang matapos ang araw ng Sabat, na nagbubukang liwayway na unang araw ng sanlinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isang pang Maria upang tignan ang libingan. So, nang unang araw ng linggo, ito po si Kristo ay nabuhay. Ano po nangyari? Talong po natin mga kaibigan sa 7. At narito sila'y sinalubong ni Jesus at nagsabi, "Mga kayo." At sila'y nagsilapit at niyakap at ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Nang nabuhay pala si Kristo, niyakap siya, tapos sinamba. Ito po'y unang araw ng isang linggo. Kung bawal pala sambahin si Kristo ng unang araw ng Sunday, dapat tinabuhay si Maria. Maria, huwag mo ko sambahin, linggo ngayon. Dapat sambahin mo ko Sabado. Pero mga kaibigan, nang nabuhay siya ng first day of the week, mga kaibigan, that is the Sunday, niyakap siya at siya po ay sinamba. Sinaway ba ni Kristo na siya'y sambahin ng araw ng linggo? Tanong ko po sa inyo mga kaibigan, tinaboy niya ba, huwag niyo ko sasambahin kasi linggo ngayon. Kasi ang araw ng linggo, ayon sa kanila, aral daw yun ng 666. Pag sumamba ka ng linggo, meron ka na raw mark of the beast. No, mga kaibigan. Yung 6 ba, mga kaibigan, pag sinabing 666, dapat 7. Kasi ang linggo, mga kaibigan, sasabihin nila, yun daw ay araw ng 666. Itinuro daw ng Papa, pagka kayo ay sasamba ng linggo, ay meron daw kayo tatak na 666. Hindi po yan totoo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ang mahalaga po sa ating pagsasamba, mga kaibigan, mapaluguran po natin ang Diyos. Ano po ba ang mahalaga, mga kaibigan? At ano po ba ang pagsamba? Tingnan nga natin kung ano ang kahulugan ng pagsamba, mga kaibigan. Sa Roma 12:1. Ito po ang pagsamba, mga kaibigan. Pagka ikaw ba'y sumasamba, kailangan ba meron bang araw? Meron ba dapat merong araw na tinatakda, mga kaibigan? Painggan nyo sa 12:1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hahiing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yung pala yung pagsamba, pagka hinaharap mo ang iyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yun po ang kahulugan ng pagsamba. Pagka araw-araw ka namumuhay na may kabanalan, hindi ba yun pagsamba? Lucas 1:65. Painggan nyo, mga kaibigan at mga kapatid. 175 of the book of Luke. Ano po ang sabi, mga kaibigan at mga kapatid? Sa kabanalan at sa katwiran sa harap niya sa lahat ng ating mga araw. So mga kaibigan, ang pagsamba, mga kaibigan, hindi lang po ay nalilimitahan po ito ng araw. Ang mahalaga po, mga kaibigan, ang value po ng ating pagsamba ay mapaluguran po natin ang Diyos. Ngayon, sabi ninyo, araw ng Sabat, araw ng Sabado, yun ang pagsamba. Bakit yung mga Hudyo, araw-araw sila sa templo? Pakinggan nyo, araw-araw sila sa templo, mga kaibigan. Pagka araw-araw ka sa templo, ano pang gagawin nila sa templo? Magkukwentuhan. Pakinggan nyo po sa gawa sa 2. Pakinggan po natin, mga kaibigan, kung ano ang ginagawa, mga kaibigan, ng mga Hudyo. Sila ba ay tuwing araw ng Sabat, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid? 2:46 ng gawa, pakinggan nyo. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay.
at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Araw-araw po ba na sila ay nagkakaisa sa templo? Anong gagawin nila sa templo? Magkukwentuhan? Kaibigan at mga kapatid, araw-araw nga sa templo sila Anong ginagawa nila araw-araw sa templo? Pakinggan nyo, sa 5, mga kaibigan ng gawa. Ito ang sabi ng Biblia sa 42. At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Yung pala ginagawa nila araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, hindi sila nagsisipagtigil mangaral sa pagtuturo na si Jesus siyang Kristo. Hindi ba sila sumasamba yun, mga kaibigan? Paano na yung araw ng Sabat? Paano yan? Araw-araw na sila pumunta sa templo. Kala ko ba isang araw lang? Akala ko ba araw lang na Sabat? Bakit itong mga Hudyo araw-araw? Bakit hindi ninyo sinaway? Bakit hindi sila pinagalitan ni Pedro? Araw-araw sila sa templo. Dapat sinabi ni Pedro, mga kapatid, dapat araw ng Sabat lang. Araw ng Sabat lang tayo pupunta sa templo. Pero ito, araw-araw ito. Nagsisipangaral at nagsisipagturo na si Jesus siya ang Kristo. Paano ngayon ang argumento nyo na araw lang ang Sabat? Ngayon, ang challenge ko sa inyo, may mabasa ba kayo sa Biblia na yung mga kaanib sa iglesia ay nangilin ng araw ng Sabat? Sino ba ang nangingilin ng Sabat? Yung mga Hudyo sa sinagoga o yung mga membro ng iglesia nangingilin ng Sabat? Kasi wala akong mabasa sa Biblia, yung mga membro ng iglesia, iglesia sa Efeso, iglesia sa Galacia, nangilin sila ng araw ng Sabat sa loob ng iglesia. Ang naging pangingilin na nababasa natin, ang kanilang pangingilin ay sa sinagoga ng mga Hudyo. Yun po, mga kaibigan, yung mga nangahawak ng aral ni Moises. Kaya nga galit sila sa mga Kristiyano Kasi ang pahayag nila, mga kaibigan, babaguhin yung kaugalian ng mga Hudyo pagdating ni Kristo. Pakinggan nyo, mga kaibigan, dito po sa aklat ng banal na kasulatan, ano ang ginagawa nila, mga kaibigan, na kanilang paninira? Dito po sa gawa sa 6 at ang bersikulo ay 14, sabi rito, sapagkat narinig namin kanyang sinabi na itong si Jesus na taga Nazaret ay iwawasak ang daong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ibinigay sa atin ni Moises. Nakumalat, mga kaibigan Kaya galit sila sa mga Kristiyano dahil ito raw si Jesus, gigibain ang lugar nila at iibain ang kaugaliang ibinigay sa kanila ni Moises. Ano ba yung kaugalian na yung, mga kaibigan? Kaya nga si Kristo, mga kaibigan, galit sila pag pinapangaral si Kristo. Kasi si Kristo raw, babaguin niya raw ang kaugalian ni Moises. Naparito ba si Kristo? Sinira niya ba ang kautusan? Hindi niya nga sinira ang kautusan Hindi sinira ni Kristo ang kautusan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi nilabag ni Kristo ang 10 utos, 5:17 ng Mateo. Tingnan nga natin, mga kaibigan at mga kapatid. Sinira ba ni Kristo ang kautusan, mga kaibigan, na sinasabi nila na yun daw ang aral ni Moises? Pakinggan nyo sa 5:17. Huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ng kautusan. Yung kautusan, that is the 10 Commandments, mga kapatid. O ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. O gaganapin pala ni Kristo yung kautusan, hindi niya pala sisirain. Ito'y kanyang gaganapin. Pinalawak pa nga ni Kristo ang kautusan Tingnan niyo, mga kaibigan at mga kapatid, sa 26. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapusang belis. Sa 27, narinig ninyo, sinabi, huwag kang mangangalunya. Yung huwag kang mangangalunya, wala ba yun sa 10 utos? Nasa 7 utos yun na huwag kang mangangalunya Pero ang sabi ni Kristo ganito, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang puso. Pinalawak pa nga ni Kristo ang kautusan Hindi niya nga sinira ang kautusan, mga kaibigan. Pinalawak niya nga.
Kasi pag sinira ni Kristo ang kautusan, dapat sinabi ni Kristo, sinabi ng kautusan, huwag kang mangangalunya. Dapat sabi ni Kristo, pwede na kayong mangalunya. Siya sabi ko sa inyo, pwede na kayong mangalunya. Pag sinabi niya, pwede na mangalunya, sinira talaga ni Kristo ang kautusan. Hindi. Ang sabi niya, datapwat sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang nasa sa kanyang puso, nagkakasala ng pangangalunya. Ano ba mga kaibigan at mga kapatid? Ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol po sa kautusan ni Moises. Tingnan po natin mga kaibigan. Sabi doon ay huwag papatay. Datapwat sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, ang sino mang mapuot sa kanyang kapatid. Tingnan po natin sa 21. Narinig ninyo na sinabi ng mga tao ng una, huwag kang papatay. Diba ito ay nasa 10 utos? Huwag papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa katulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, hindi na yung unang kautusan. Huwag kang papatay. Pero sabi niya, datapwat sinasabi ko sa inyo, siya na ang may utos, na ang bawat mabuod sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. Mga kaibigan at mga kapatid, pag nabuod ka nga lang sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na eh. Kaya kay Moises, hanggat hindi ka pumapatay, ay hindi ka nagkakasala na pagpatay. Kaya sabi diyan, huwag kang papatay. Kay Moises, literal na pagpatay yun. Mga kaibigan, kay Kristo naman, mapuot ka lang sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na. Unang 1:3:15, pakinggan yung mga kaibigan at mga kapatid, kung ano ang pahayag tungkol po pagka ikaw ay napuot sa iyong kapatid. Kasi sa kautusan, yung talagang pagpatay ay talagang literal na pagpatay. Ngunit sa panahong Kristiyano, pagka ikaw po ay napuot sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na. Pakinggan nyo sa 3:15, tingnan po natin, ay ganito. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Saan ito nakuha ni Juan? Diba ito ang pahayag ng unang statement ni Kristo? Na ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid, kaya ang pahayag ni Juan, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalaman ninyo, na ang sinumang mamamatay tao ay hindi pinapananghan ng buhay na wala hanggan. Pagka napuot ka pa lang sa iyong kapatid, marinig mo pa lang yung pangalan niya, galit ka na. Marinig mo lang yung boses niya, galit ka na. Puot po yun mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kay Kristo, doon sa unang kautusan, huwag kang papatay. Yun po ay literal na pagpatay. Pero kay Kristo, hindi mo pala pinapatay ang iyong kapatid. Magalit ka lang, mapuot ka lang, mamamatay tao. Bakit? Yung galit ba, yung ba'y gumagawa ng katwiran ng Diyos? Pakinggan nyo sa aklat ng Santiago 1 at ang bersikulo ay 19. Tingnan po natin mga kaibigan, ano ang pahayag ng banal ng kasulatan tungkol po sa galit. 1:20 ng Santiago. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ang galit pala ng tao, ito pala mga kaibigan, ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya nga yung mabigat na salita, humihila yun mga kaibigan. Yung mabigat na salita ay humihila ng galit. Pagka ang tao ay galit na mga kaibigan, hindi na siya makapag-isip na mabuti. Mga kaibigan at mga kapatid. Bakit sabi ni Pedro, ay ni Pablo, magalit kayo? O pakinggan nyo mga kaibigan. Parang lalabas, kontradiksyon, no? Sa Efeso, tingnan natin, sa 4:29. Bakit sabi ni Pablo, magalit kayo? Pakinggan nyo. Ay ganito. Sabi rito sa 4:26 ng Efeso, kayo'y magagalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit, ni bigyan daan man ang diablo. Sabi niya, kayo'y magagalit, ngunit huwag kayong magkasala. Brother Ariel, paano ba magalit na hindi ka nagkakasala? Meron kasing galit mga kaibigan, hindi ka galit doon sa tao. Galit ka doon sa ginagawa ng tao. Mga kaibigan, kagaya mga kaibigan, yung asawa ninyo, meron kayong asawa, pwede ba habang buhay kagalit mo ang asawa mo? Pagka ikaw merong kaaway, o kaya yung asawa mo nakaaway mo, huwag aabutan ng gabi yung galit mga kaibigan. Kasi pag naging puot ang ating galit, binibigyan po nating daan ang diablo. Mga kaibigan at mga kapatid, dapat tayo po ay magkasundo tayo po ay makipagkasundo agad doon sa ating kaalit. Kasi pagka ang ating galit ay naging puot, ang diablo mga kaibigan, diyan po ay pumapasok
Diyan po tayo uudyukan ng dyablo na tayo ay pumatay at gumawa ng hindi maganda, mga kaibigan. Huwag bigyang daan ang dyablo. Nakakasingit kasi si Satanas pagka yung ating galit sa tao, talagang grabe na, no? Ito ay puot na. Nakakasingit po ang gawa ng dyablo, mga kaibigan. Kaya kung tayo po ay magalit, halimbawa, mga kaibigan, nagkasala pala si Kristo na nagalit siya ron sa templo. Pinagpapalo niya yung mga ginagawa kasing bahay, kalakal, yung templo. Nagkasala ba si Kristo yun na kanyang pinapalo yung mga tao roon? Ang tawag doon, mga kaibigan, kaya naggalit si Kristo, ang tawag doon, banal na galit. Galit si Kristo, hindi sa mga tao. Galit si Kristo sa gawa na ginawang masama ng mga tao, mga kaibigan at mga... Kasi kung ang Diyos galit sa atin, bakit pa tayo ililigtas ng Diyos? Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya yung ating gawa, mga kaibigan, ito po ang magpe-present sa atin pagdating po ng araw, mga kaibigan. Ngayon po, balik po tayo sa araw ng Sabat. Pagka kami ba ay hindi nangingili ng araw ng Sabat, kami ba ay may tatak na 666? Pagkalinggo ba kami sumasamba? Meron ba kaming tatak na 666? Hindi po totoo yan, mga kaibigan at letra por letra, wala kayong mabasang ganyan. Kasi ang Sabat, kasi sa mga Muslim, pagka hindi ka nangili ng Sabat, magiging unggoy ka pagka hindi ka nangili ng Sabat. Nasa Quran to yan nila, mga kapatid, kasi meron akong Quran sa bahay, na pagka ang mga Muslim ay hindi nangili ng Sabat, magiging unggoy. Sabi, ang pahayag ni Allah, mga kaibigan at mga kapatid. So, pagka yung aral ng Muslim, kung nililik mo roon sa mga Sabatista, maraming Sabatista, magiging unggoy. Yun ang mangyayari, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang araw ng Sabat, mga kaibigan, ito po ay intact lang sa mga Hudyo. Ito po ay para lamang sa mga Hudyo. Hindi po kasama mga Hintil, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit mo ang mga Hintil, bakit sila mangingilin? Hindi naman sila Israelita Ibinigay yung Sabat sa Israel, ito ay tipan magpakailanman ng Diyos sa Israel. Hindi kasama mga Hintil doon, mga kaibigan at mga kapatid. At bakit ang mga apostol, araw-araw sa templo, sa bahay-bahay, sila'y nagtuturo, nangangaral na si Jesus ay siyang Kristo? Yun ba ay araw ng Sabat? Paano nyo ngayon sasagutin yan? Araw-araw sila sa templo. Mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Kaya, maliwanag na hindi lamang po araw ng Sabat, ang tao pagka nagsumamba ng araw ng Sabat, doon lang siya nakakasunod sa Diyos. Hindi po, mga kaibigan. Pagka tayo po ay sumusunod sa aral ng Panginoon, araw-araw, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ang ating pagsamba, hindi lang po yan nauukol sa panahon. Hindi lang po yan nauukol sa takdang panahon. Hindi po yan. Ang ating pagsamba, Lunes hanggang Linggo, hanggat ikay sumusunod sa aral ng Diyos, nakakatupad ka sa Diyos, yun po ay bahagi ng ating pagsamba, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang halimbawa, mga kaibigan, yung isang lalaki, yung tatay, siya ay tumutulong sa kanyang asawa, minamahal niya ang kanyang mga anak, minamahal niya ang kanyang asawa. Di ba ang utos, mga kaibigan, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, huwag kayong maging mabuot sa inyong anak. Yun po ay isang pagsamba, sapagkat siya po ay nakakasunod sa aral ng Diyos. Mga babae, pasaob kayo sa inyong mga asawa, sapagkat ito'y nakalulugot. Pagka ang mga babae po ay nagpasaob sa kanilang asawa, sila po ay nakakapaglingkod sa Panginoon. Kasi nakakatupad siya ng mga utos. Pagka ang mga anak naman, magsitalima kayo sa inyong mga magulang, sapagkat ito'y matuwid. Di ba, yan po, mga kaibigan, ay bahagi rin ng kautusan ng Panginoon at siya rin pagsamba. Kaya pagka ang isang, mga kaibigan at mga kapatid, pagka ang anak natin ay matigas na ang ulo, hindi na tumatalima, hindi na sumusunod sa ating magulang, sa kanyang mga magulang, ayon ba ay bahagi ng pagsamba? Alam niyo, mga kaibigan, yung ating pagsamba, i-present natin yung ating sarili sa Diyos. Banal, kaaya-aya, siyang katampatang ating pagsamba. Yung po ang kabanalan, meron pong pagsamba sa pamilya. Pagka ang isang lalaki, minamahal niya
ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, siya po ay nakakapaglingkod sa Panginoon. Yung kasi ang utos hindi ibibigay yung utos pagka hindi mahalaga. Pakinggan nyo mga kaibigan, sa 6:2 ng Roma, ng Epeso, tignan po natin, sa 6:2 ng Epeso. Anong sabi mga kaibigan at mga kapatid? Ay ganito. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Sabi diyan, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Bahagi po yun mga kaibigan ng pagsamba, yung kanilang pagsunod sa Diyos araw-araw. Yung ama, hindi siya mapait sa kanyang mga anak at minamahal niya ang kanyang asawa, mga kaibigan. Siya po ay nakakatupad ng kautusan ng Panginoon. Nahaharap niya ang kanyang katawan sa ating Panginoon na kaaya-aya. Bakit? Tumutupad siya ng kautusan ng Panginoon Kaya yung pagsamba natin mga kaibigan, kahit sumamba ka araw-araw, mas gusto ng Diyos yun. Mas gusto ng Diyos na unahin mo siya sa bawat araw. Kaya nga tayo nananalangin, pagising natin ng umaga, nanalangin tayo sa umaga, bago tayo kumain, nanalangin tayo, bago tayo matulog, nanalangin tayo. That is the part ng ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So kaya napakahalaga, ngayon po mga kaibigan, pagka pupunta ka ba sa simbahan, yun ba, mga kaibigan, tiyak mo ba na nakakasamba ka na? Meron pumupunta sa iglesia, hindi naman sumasamba, nagsisimba lang Iba yung nagsisimba sa sumasamba. Yung nagsisimba, nakikisosyo lang yun kung anong ginagawa ng mga tao, palakpak din siya. Pero yung sumasamba, talagang sumasamba siya sa Diyos. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya iba yung pagsisimba sa pagsamba. Yung pagsamba, ito po yung ginaganap natin. Ang tawag po mga kaibigan sa ating ginagawa, doon sa pagkaaraw ng Bible study, tawag doon, pagkakatipon. Huwag ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. Dahil sa pagkakatipon, diyan po natin ginaganap yung ating pagsamba sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, ang pagsamba, hindi lamang po nalilimitahan ng araw, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. So, hindi po tayo galit sa ating mga viewers. So, binabati natin yung ating mga viewers na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So, kaya napakahalaga, mga kaibigan at sa ating mga kapatid, na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Wag po tayo maniwala pagka kayo ay sumamba ng araw ng Sabat, pagkalinggo kayo sumamba, meron kayo tatakbang demonyo. Hindi po yan mga kaibigan. Unang araw hanggang ika-8 araw, ika-7 araw, ang Diyos po ang gumawa niyan mga kaibigan. Ang panahon, ang Diyos sa panahon mga kaibigan, yung araw, yan po ay sa Panginoon. Ngayon mga kaibigan, mahalaga pa ang pagsamba. Mahalaga. Kailan ginaganap ang ating pagsamba mga kaibigan? Yung araw-araw ng ating pamumuhay. Pagka tayo po'y tumutupad ng kautusan ng Diyos, tayo po ay nakakapaglingkod sa Diyos. Yan po ang ating katampatang pagsamba. Sabi ni Pablo, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon po mga kaibigan, ay meron tayong napanood sa FB, no? Yung tinatawag nilang Elyon. Yung Elyon na parang ang kahulugan kasi ng Elyon mga kaibigan, dito po sa Psalms chapter 83 verse 80. Ito po mga kaibigan, controversy ito sa Facebook. Tungkol po sa tinatawag nilang Elyon. Na ang ibig sabihin kasi ng Elyon is the most high, no? Tingnan po natin sa 83 verse 18 of the book of Psalms, upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang panghalan ay Jehovah, ay kataas-taasan sa buong lupa. Pagka tinignan po natin sa magandang balita na gamit po ng Protestante at Katoliko, ang nakalagay po sa pangalang Jehovah ay Yahweh. No? So, sumikat yung isang pastor na si Pastor Ed Lapis na yung si Elyon daw at si Yahweh ay magkaiba. Parang ang nangyayari mga kaibigan, dalawang persona, no? Pero bagamat hindi po tayo tutol sa salitang Elyon, dahil ang Elyon po ay kataas-taasan,
at yung pangalang Yahweh. Tutol po tayo sa pangalang Yahweh. Bakit po kami tutol sa pangalang Yahweh? O kaya pangalang Jehovah? Yung pangalang Yahweh at pangalang Jehovah, mga kaibigan, ito po ay inimbento po yan, galing po yan sa YHWH. No? Ang pagkakasali ng Protestante at Katoliko sa YHWH, ginawa nilang Yahweh. Ang pagkakasali naman ng mga saksi ni Jehovah sa YHWH, yung letter Y pinalitan ng letter J, yung letter W pinalitan ng letter B, nilagyan ng vowel na galing sa salitang Adonai, kaya lumabas yung salitang Jehovah. Kaya ang mga scholar, mga kaibigan, ang pahayag nila, yung YHWH, nga ito ay hindi kayang i-pronounce ng mga Hudyo, sapagkat ayaw nilang lapastanganin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Papayag ba kayo, mga kaibigan, na naglilingkod kayo sa pangalan ng Diyos na inimbento ng tao? Yung Jehovah, imbento lang yan eh. Pag sinamba mo yung Jehovah, sinamba mo yung inventong pangalan ng ibinigay ng tao sa Diyos. Sino ba ang dapat magbigay ng pangalan? Sino ba ang dapat magpakilala ng pangalan ng Diyos? Pakinggan nyo, mga kaibigan. Marami kasing pangalan ang Diyos na ipinakilala sa Old Testament. Ang pangalan ng Diyos, isa sa kanyang pangalan ay walang iba kundi ang kanyang pangalan. Sa Exodo 34:14, ito ang pangalan na kanyang ipinangalan sa mga Israel. Pakinggan nyo. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguin ang Diyos. Ang Diyos pala ay mapanibuguin, kaya ang pangalan niya ay mapanibuguing Diyos. Mga kaibigan, yung pangalan ng Diyos, batay po yun sa kanyang karakter. Kung ano po ang Diyos, doon yun din po yung kanyang ipinapangalan sa kanyang sarili. Halimbawa po, ang Diyos ay banal. Meron ba mga basa sa Biblia na ang pangalan ng Diyos ay banal? Pakinggan nyo sa aklat ng Isaiah 57 at ang versikulo ay 15. Kung ano po ang karakter ng Diyos, yun din po yung pangalan na ikinakapit niya sa Kanya. Pakinggan nyo. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. So kung ang Diyos ay banal, ang kanyang pangalan ay tinatawag din na banal. Kaya nga, mga kaibigan, ang pahayag ko sa inyo, kung ano ang Diyos sa kanyang karakter o kanyang kaugalian, kung ano ang Diyos, mga kaibigan, yun din ang tinatawag sa kanyang pangalan. Pagka ang Diyos ay mapanibuguin, tinatawag ang kanyang pangalang mapanibuguin. Pagka ang Diyos ay banal, tinatawag din ang kanyang pangalang banal. Pagka ang Diyos ay Panginoon, tinatawag din ang kanyang Panginoon. 42:8 ng Isaiah, pakinggan nyo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Sabi rito, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. I am the Lord, that is my name. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. Kaya nga, mga kaibigan, kung ang Panginoon, siya po ang magbibigay ng pangalan sa kanyang sarili. Wala po tayong karapatan na ang Diyos, mag-imbento tayo ng pangalan, tapos yung pangalan inimbento natin, pasasambahin natin sa tao. Karumal-dumal yun sa Diyos, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Bakit? Ano ba ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas? Yan ba ay pangalang Jehovah? Yan ba ay pangalang Yahweh? Pakinggan nyo sa 4 Gs ng gawa. Pakinggan nyo, mga kaibigan. Jehovah ba ang binigay na pangalan? At Yahweh ba? O ang pangalang Jesus Christ ang binigay sa silong ng langit? 4 Gs ng gawa. Tingnan nyo. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa kanila nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao
na sukat natin ikaliligtas. Yung pangalan Hesus Kristo pala, mga kaibigan, yun po yung pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaliligtas. Sa Israel, tinatawag yan na Master Yeshua Messiah. Sa Greek, tinatawag ang Jesus Kristo. Mga kaibigan, sa English, Jesus Christ. Sa Tagalog, Hesus Kristo. Well, ayan po ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Hindi ho, Jehova, mga kaibigan. Bakit? Sa pangalan ni Hesus Kristo, lahat ng tuhod ay luluhod sa langit. Kung pangalan pala ng Diyos Jehova sa Yahweh, yung Yahweh sa Jehova, luluhod yun sa pangalan ni Hesus Kristo. Dos Gs ng Pilipos, pakinggan nyo. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid, ay ganito. Pakinggan mo natin. Upang sa pangalan ni Jesus, ay iluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit. Di ba sabi nyo si Jehovah nasa langit? At sinabi nyo rin si Yahweh ay nasa langit. Bakit sa pangalan ni Jesus luluhod sila? Bakit? Sapagkat yung pangalan ni Jesus, mga kaibigan, lahat ng tuhod. Ito po ang pangalan na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaliligtas. Pagka ito po ay ginamit natin para palayasin ang demonyo, natatakot po ang demonyo sa pangalan ni Jesus. Pag meron po mga karamdaman sa pangalan ni Jesus, pinapanalangin po natin para gumaling ang mga karamdaman. Lahat po yan sa pangalan ni Jesus. Colosas 3:17, ano man ang iyong ginagawa, sa salita o sa gawa man, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, mga kaibigan. Kaya hindi po kami naniniwala na ang totoong pangalan ng Diyos, Jehovah, tapos ang totoong pangalan ng Diyos ay Yahweh. Wala po yan. Invento po yan ng mga tao, mga kaibigan at mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, mga kaibigan, lahat ng tuhod ay luluhod na nasa langit. Si Jehovah, si Yahweh, luluhod yan sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat walang ibang pangalan sa sinong langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Amen? At pakita po natin ating mga kasama bago po tayo magtapos sa ating FB Live. So, ikot mo, Sir Michelle. Okay, kaway kayo dyan. Say hi. Hello. Di ba kita, sis? Amen. Muli po mga kaibigan, tayo po ay magkita-kita na susunod po na linggo. No, papasok na po yung August. No, at susunod na linggo mga kaibigan, alas 7, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. At tatalakayin po natin na pwede ba ang babae na tawaging pastora o kaya ang babae pwedeng mamuno sa loob ng iglesia. Subaybayan po natin yan mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ang ating topic sa susunod na linggo. Pwede bang mamuno ang babae sa iglesia? Pwede ba siya tawaging pastor? Pwede niya bang ganapin ang katungkulan ng isang lalaki? Mga kaibigan, subaybayan po natin yan mga kaibigan sa ating mga kapatid. So, tungayan po natin sa susunod na linggo, ang Apostolic Back to the Bible. Ito po yung linggo na si Padre Ariel Ibarra. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi.